the famous GoPro Hero 4. Ginamit ng mga sikat na motovloggers gaya ni Norris Jan, JTV Katagumpay, at ang first Filipino motovlogger na naka-reach ng 1 million subscribers, si Idol Reed. Hero 4 lang yan. Totoo nga, it's the content, not the camera. Okay, what's up mga ka-Brider? Good morning sa inyong lahat. So, may napapansin ba kayo sa ating footage ngayon? Ano napapansin nyo mga ka-Brider? Yes mga ka-Brider, tama kayo. Yung footage natin ngayon, medyo white na siya, oh. Ayan, oh. Hindi na siya kagaya dati. Tapos, yung audio natin, may pinagbago rin. So, mga ka-Brider, kasi nag-upgrade na tayo ng camera. Yan, gamit natin ngayon is itong GoPro Hero 4 Silver. Yan. Yung settings ng camera ko, ilalagay na lang natin sa description mga ka-Brider. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon mga ka-Brider? Siyempre, pag-uusapan natin ngayon is tungkol dito sa camera natin. Itong bagong bili natin na camera mga ka-Brider, itong GoPro Hero 4 Silver. So, ayun nga, bakit ba natin ito pinili? Diba? Ano pong special sa camera na to? Yung pag-uusapan natin, yung mga bagay na magaganda dito, tapos yung mga bagay na hindi natin nagustuhan sa camera na to, yung mga pangit sa kanya, no? So, happy ako mga ka-Brider kasi nakakabili tayo ng bago nating camera. Hindi rin naman ako makakabili ng ganito kung hindi dahil sa inyo mga ka-Brider, kung hindi dahil sa pagsuporta nyo dito sa channel natin. So, maraming salamat sa inyo. So, pag-usapan na natin mga ka-Brider kung ano yung bagay na maganda dito sa camera na to. So, pag-usapan na natin mga ka-Brider kung bakit ito yung pinili nating camera, no? Kung bakit GoPro Hero 4 instead of GoPro Hero 4 5, 6, 7, 8, 9 or ibang action camera na mas latest kesa dito. So, una kasi ito yung gamit ng mga sikat. Yan. Gamit ng mga sikat, gamit ng mga iniidolo natin. Ibig sabihin, tested na siya mga ka-Brider. Maski nga ako nakikurious bakit hanggang ngayon ito pa rin yung ginagamit nila, di ba? Lalo na si Idol Reed for Speed kasi umabot na siya ng 1.2 million subscribers. Naka GoPro Hero 4 pa rin siya. So, bukod sa gamit to ng mga sikat mga ka-Brider, pangalawa na gustuhan ko dito is affordable siya mga ka-Brider. Affordable siya. Bakit? Kasi nabili ko lang to mga ka-Brider sa halagang 5,000 pesos. Yes, tama kayo, 5,000 pesos para sa camera at may konting accessories na kasama. Kasi wala ka na rin mabibiling brand new nito eh. Siguro may mabibili ka swertihan. Pero ito nakuha natin is slightly used yung tawagin. Hindi pa ganong gamit, hindi pa ganong laspag. So sa murang halaga, nakakabili ka na ng action camera mo na pang vlog. So pangatlo, sa nagustuhan ko dito mga ka-Brider is yung kanyang video quality tsaka audio quality. Yan. Siguro isa na rin to sa nagustuhan ng mga kilalang vloggers, no, yung audio quality niya. Kasi nga maganda daw ang audio quality ng GoPro Hero 4. Sabi nila. So, ako baguhan pa lang naman ako users nito. Ayon sa mga una kong test, maganda nga siya. Tapos yung video quality niya maganda rin mga ka-Brider kasi you can shoot up to 4K resolution. Hanggang 4K kaya niya. So, hindi naman ako gumagamit ng 4K. 1080p lang naman ang gamit natin. So, para sa akin, goods na to. Malinaw na rin ang 1080p. Gagamit ka rin kasi ng 4K, kakain din ng malaking memory. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Ay, dami sasakyan. So, discuss na lang natin yung pang-apat mga ka-Brider. So, sa pang-apat na maganda dito sa camera na to is yung hindi mo na siya kailangan ng mic adapter mga ka-Brider, no? So, pwede kang bumili ng mic. Gaya ko, ang gamit ko is BOYA mic by LM20. Yan, plug and play na. Salpak na lang sa socket niya mga ka-Brider. Hindi mo na kailangan bumili ng camera na pagkamahal-mahal na worth 3,000 plus. So, mula kasi GoPro 5, 6, 7, 8, 9, kailangan mo ng mic adapter para makabitan mo pa ng mic. So, yun yung isa sa ikaapat na, para sa akin ikaapat na maganda sa camera na to. So, dako na tayo sa pinakahuli.
na maganda sa camera na to is madali siyang ipagawa, no? Kasi nag-conduct din naman tayo ng research. Maraming marunong gumawa ng GoPro Hero 4. Marami akong kilala na mga legit na gumagawa ng camera na to. Example na natin sila M3 Moto, yan. Si Memory PH, yan. Example lang naman sila, pero marami pa namang iba dyan na malalapit. So yun, kumbaga pag nasira to or malubog mo sa tubig or magloko, tapakin, no, madali mo siyang maipapagawa. Okay, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Sarap talaga magpatakbo dito sa highway na to. So ayun na, balik na tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-brider. So yun yung mga bagay na nagustuhan ko. Yun yung mga bagay na maganda sa camera na to. Dako naman tayo mga ka-brider dun sa hindi magaganda sa kanya. Yung mga bagay na hindi ko nagustuhan, no? Meron akong dalawang bagay na hindi nagustuhan dito sa camera na to. Yun yung dalawang bagay na kulang sa kanya, yung pangit sa kanya. Number one is wala siyang stabilization, no? Yun talaga ang main issue ng camera na to eh. Wala siyang stabilization. Pero may mga instances na hindi mo naman kailangan ng stabilization. Kasi kapag ang kalsada is hindi naman matagtag, or pag ang kalsada is maganda naman, hindi naman kailangan i-stabilize yung video kasi hindi naman na siya magalaw. Pag naka-encounter ka naman ng magalaw na footage, madali naman i-edit mga ka-brider kasi may mga editor na ngayon na merong stabilization. So meron na resolution sa kanyang issue na ganun. Tapos isa pa mga ka-brider sa hindi maganda sa camera na to is hindi siya waterproof. Yung mismong unit ha, hindi siya waterproof. Yun. Pero wala namang problema rin kasi doon kasi nga meron naman siyang waterproof case, no? Nagagamit pa rin siya sa mga underwater shots. So yun lang mga ka-brider, mga bagay na nagustuhan at di natin nagustuhan sa camera na to. Yung mga bagay na magaganda at hindi magaganda sa camera na to. So thankful tayo kasi binihiyahan tayo ng ganitong camera. Kahit ganitong simpleng camera is ibinigay sa atin, no? Maraming salamat. Unang-una sa Diyos, sa inyo mga ka-brider, at sa lahat na sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sana magtuloy-tuloy pa itong na-achieve natin na goal, no? Para sa mga future vlogs natin. Nga pala mga ka-brider, naka-GCQ kami ngayon dito sa Metro Manila. So hindi pa talaga ako makapag-rides ng medyo malayo-layo, no? Siguro within the bubble lang, no? Within the NCR bubble, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan. So siguro next week itetest natin tong camera sa Marilaki. Akyat tayo ng Marilaki. Itetest ko yung footage niya sa banking. So sana mga ka-brider, nasiyan kayo sa bago nating camera, no? Ito na yung bago yung makakasama na camera mga ka-brider. So yung isa kong camera is imamount lang natin dito sa harap para meron tayong footage na nakaharap sa akin para nakikita nyo naman ako. So mga ka-brider, shoutout muna tayo. Shoutout Jimwell Steven Abungan, Jerwin Motovlog, Vicente Onting, Edwin Abrilio Jr., Micael Angelo Vizcara, Kojak Lacuatsero, Franco, Von TV, Kuya Nels Motovlog, Moto Scammer, Kim Makatuno, Herbert Suyod, Tommy's Family, Dauntless James. So pasupport lang ng channel niya mga ka-brother. Let's go home. So mga ka-brother, thank you ulit sa panonood. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Looking forward na makasama ko pa kayo mga ka-brother sa aking mga susunod pa mga uploads. Sana nandiyan pa rin kayo mga ka-brother. So
dito na natin tatapusin itong vlog. Short vlog lang naman tungkol dito sa camera na to, kung bakit ito yung pinili natin. So, that's about it guys. Alam niyo na, yung lagi natin sinasabi. At wag nating makakalimutan. Always remember, pray before you ride. Yeah!